Kabayan, matapos ang isinagawang kilos protesta kahapon ng ating mga kababayan kontra korupsyon sa pamahalaan, naglabas ng kani-kanilang hinaing ang ilang mga mambabatas at personalidad sa kasalukuyang gobyerno ni PBBM. Eto, pakinggan natin ang kanilang sigaw at kahilingan sa Marcos administration. BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-political dynasty law now, hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang comprehensive anti-political dynasty law. We demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang sa pang-utang ng ating pamahalaan. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So, doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be nung week, itong week na to. Nung nakaraan, linggo na ngayon. Samantala, naglabas ng pahayag ang isang dating opisyal ng Philippine Marine na si Retired General Ariel Quirobin. Ayon sa kanya, bagamat may ginagawang aksyon ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi pa rin aniyan nasisiyahan ang mga Pilipino dahil ang kinakaya lang nilang kasuhan at ipakulong ay yung mga maliliit at ordinaryong sangkot sa flood control project. Pero hanggang sa ngayon, kahit ilang buwan na nakakalipas, ay wala pa rin nahuhuling malaking isda o yung mastermind mismo sa maanumalyang proyekto ng bansa at yung usapin sa pasimuno sa 100 billion budget insertion. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan, o ng mga, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba, para bang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon you can take the risk kasi wala naman talagang wala naman masyadong mabenepisyo. But now, ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? Hindi kami ang inyong kalaban. Hindi kami ang dapat ninyong binabantayan. Hindi kami ang dapat ulihin. Ang dapat ulihin dito, ang kriminal na mandarambong na ginagamit ang opisina ng pagka-presidente. At ang mga pulis, kayo po ay mga profesional. May mga utak kayo. Unlawful order shall not be part of any chain of command order. Mali po yun. Aristuhin nyo dahil nagtitipon ng mga tao dahil walang permit. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang pagpapahayag at pagtitipon ng mapayapa ay isang constitutional right. Ang permit ay kinukuha para sa kalsada, hindi para sa karapatan. Kung hindi ka nang gugulo at ikaw ay mapayapang nagpuprotesta at nagpapahayag at hindi ka armado, you don't need a permit from the city. Ang permit ay kinukuha upang iareglo ang traffic, hindi para i-exercise ang karapatan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.